Dahil nga po sa sinusulong ng mga senador na suspendihin ang PUV Modernization Program ay ikinakasang malawakang transport caravan ang ilang grupo ng mga modern jeepney sa Lunes. Kaugnay niyan, makakausap natin si Ginoong Ed Comia, presidente ng transport group na Tindig Calabarzon. Magandang hapon sa iyo, Ed. Magandang hapon sa iyo, Ruth. At nakakalungkot at nakakagalit yung ginawang resolusyon o rekomendasyon ng ating Senado para dyan sa pagpapasuspindin ng ating transport modernization program. Bakit nyo nasabi yan? Tsaka itong plano nyo ay magladaos kayo ng transport strike para kontrahin yan? Ganito yan, Ruth. Simula sa Biyernes, magpapatawag kami ng isang press conference at doon po ninyo lahat malalaman. Ilalatag po namin ang plano ng 83% ng mga korporasyon at kooperatiba na yumakap sa modernisasyon ng transportasyon ng ating pamahalaan. Sa darating na Lunes, Ruth, actually kasado na yung aming gagawing pagmamarcha patungo sa Malacanang. At itong sinasabi mo, 83% no, ng mga groups na may modern jeepneys. May idea ka kung ilan ito para lang makita lang din natin ng ating mga mamamayan kung gaano kalaki itong grupo nyo na nagpaplano ng strike sa Lunes? Ruth, ang 83% ng yumakap dyan sa modernization, yan ay mga kooperatiba at mga korporasyon na nag-modernize na at saka kahit hindi pa nag-modernize ay nag-consolidate na. Sila yung mga nasa sektor ng transportasyon na nahimik lang, hindi nagsasalita. Pero ngayon ay lalabas kami sa kasalukuyang route. Ipapala ko lang sa iyo na ongoing press conference at meeting ng Cebu Federation para sa ginawa na ito ng ating Senado. Ang Pampanga Region 3 ay nandyan rin, kasalukuyang din pupulong. Ed, sandali lang kasi medyo nag-feedback eh. Ayusin lang natin ng konti yung linya. So yung sinasabi mo, Ed, ayusin lang natin kasi nag-feedback. Oo. Yung sinasabi nyo, bakit nyo kinokontra itong gusto ng mga senador na ipasuspindi muna temporarily ang PUV Modernization Program? Kasi una, Ruth, hindi naman kasi suspension ang solusyon. Ang solusyon dito ay dapat pinag-aaralan ng ating pamahalaan yan. 2017, hindi na pag-aralan ba yan? Kung may problema, ang hindi suspension ng solusyon, alamin kung ano yung pwedeng idagdag sa programa. Dahil lahat naman, Ruth, kahit yung mga nagrereklamo na ilang grupo, ay hindi naman kumukontra sa modernization. Ang gusto lang nilang talaga ay magkaroon ng 5-year na prangkisa. Yun ang gusto nila at individual. At liwanagin din natin, Ruth, na hindi individual driver ang bumibili ng sasakyan. Kaya nga nag-consolidate tayo para makapangutang ito at hindi naman mawawala yung pag-aari pag ikaw nasa kooperatiba na eh. Huwag natin gamitin yung magiging driver. Hindi ganun ang sistema. Kumbaga, Ed, ang sinasabi mo, yan yung tugon mo doon sa laging nauulit na issue na mahal daw itong mga modern jeepney. So ang sinasabi mo kasi hindi naman individual yung magbabayad dyan sa mga modern jeepney. Yung mga problema sa pag-consolidate, natugunan ba yan? Nasa 83% na nga ang nag-consolidate ngayon, Ruth. Ibig sabihin, naniniwala na sila sa programa. Ang kinakailangan natin dito, Ruth, padaluyin ng pamahalaan yung pondo para makapag-modernize ang mga tao. Makapag-modernize ang bawat kooperatiba at korporasyon. Actually, hindi naman trabaho nito mga kooperatiba at korporasyon ito, Ruth. Ang mag-provide ng magandang transportasyon dito sa ating bansa. At ito ay trabaho ng ating pamahalaan. Ed, yung binabanggit mo... Kaming mga... Gusto ko lang, Ed, balikan yung sinabi mo panghuli na to kasi maiksi lang yung oras natin eh. Sabi mo naman Friday pa kayo mag-a-announce ng plano, may press con, di ba? Pero para lang mapaghandaan ng ating publiko, baka ma-paralyze kasi yung transport sa Monday eh, no? Ano bang pasasabi mo na paunang abiso sa publiko tungkol doon sa mga plano nyong gagawin? Kami po ay humihingi na ng paumanin sa ating mga mananakay. Ang inyo pong mga kasama na nananahimik, yung yumakap sa programa ng ating pamahalaan, ay lalabas po sa kalsada sa darating na Lunes. At kung ano man po ang maging aberya, maging problema sa kalsada at sila yung mahirapan sumakay, ay pinagpapaumanhin po namin. Ito naman po ay ipaparamdam lang namin sa pamahalaan na
huwag mong kalimutan ng 83% na sumusunod sa pamahalaan. Yan po okay. ang aming kahilingan kay Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat kay Ed Comia, Presidente ng Transport Group na Tindig, Calabarzon. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.